Eto malupit na player guys. TH5 pero nasa Legend League. Bale siya na yata ang pinakaunang Pinoy na TH5 na nakaapak sa Legend League. Grabe, napakaangas no? Bale kung iisipin nga natin ay para bang napakahirap makaabot sa Legend League kung ikaw ay TH5 pa lang. Pero dito ay na-share niya yung ibang mga atake niya kung paano nga ba siya nakaabot ng Legend League. Bale eto nga yung unang na-share niya, kaya tara't panoodin natin. So dito nga guys, hindi ko expected na TH7 pala yung maa-attack niya dito. Kasi ang akala ko, mga TH12, 13, 14, 15 ang mga maa-attack niya. So kung ikaw pala ay low TH din ang ibibigay sa'yo. Pero kahit sabihin natin na low TH lang tong binabanatan niya, mas low TH pa din siya dito. Kasi TH5 lang siya eh. Tapos yung binabanatan niya dito, TH7. Bale, eto nga yung strategy na ginagamit niya guys. Gumagamit siya ng 2 pirasong Yeeter, tapos nagbitbit lang siya dito ng Giant, tsaka mga archers para pang support. So kung mapapansin nyo dito yung ginawa niya guys, ginamit niya yung Ice Golem na backup para palabasin ng maaga yung bantay. Kasi alam naman natin na kahit sa anong TH talaga ay napaka-importante na kailangan mapatay ka agad ng maaga yung bantay, at ganun nga ang ginawa niya. Tapos tignan nyo guys yung sunod na ginawa niya dito, ginamitan niya ng lightning si Kayn. Para si Kayn na lang yung bahalang umubos sa lahat ng mga nasa gitna. So bukod na napakalakas na nga ni Kayn, napakalakas pa niyang tumangke. Kaya kumbaga si Kayn yung nagsisilbing tangke ng mga troops niya dito. Pag nabuhay pa yung Bakulaw, di lalong yari na yung base ng kalaban kasi napakakunat din nun. Tapos kung mapapansin nyo dito, hindi niya kaagad binabanatan yung mga defensive troops. So yun yung Yeeter tsaka yung Disarmer sa defense. Alam niya kasi na kapag binanatan niya kaagad ng maaga yon, malaking problema talaga yon. Baka maubos pa ng Disarmer yung mga troops niya. Kaya ang ginagawa niya dito ay pinanguhuli talaga niya. Tapos yan na yun, si Kayn, yung Giant, yung 2 pirasong Yeeter na binitbit niya, tsaka yung mga archers. So sila na lang yung bahalang umubos dyan sa lahat ng mga naiiwan sa base. So yun nga guys, ang unang attack na na-share niya sa akin. Kaya dito naman tayo sa pangalawa, panoodin natin. So dito naman guys ay Town Hall 6 yung nabanata niya, at ganun pa rin ang ginagawa niya. Inuuna niya talagang palabasin yung bantay. Kasi napaka-importante talaga na mapatay muna yung bantay bago ka sumugod. Bali dito nga pala sa Town Hall 6 ay wala pa pala si Kayn. Kaya yung 2 lightning, ginamit niya na lang, dagdag damage doon sa bantay. Tapos eto nga, talagang inantay niya munang mapatay yung bantay bago siya sumugod. Tapos dito ay una niya munang binabanatan yung Bakulaw. Syempre, napakalaking tulong ng Bakulaw na yan para magsilbing tangke dun sa mga troops niya. Tapos eto na ulit yung mga Yeeter, yung mga archers, binaba niya na dito. Tapos siya na yon, habang tumatangke yung Bakulaw, yung mga Yeeter at archers naman yung bahalang umubos dun sa mga natitirang defense. So puro ganun lang yung ginagawa niyang atake guys hanggang sa nakarating siya ng Legend League. Pero grabe yung tiyaga niya dito. Kasi sigurado hindi naman puro TH6 at TH7 yung mga nasa-search niya eh. Sigurado ako madalas mga high TH din yung mga nakikita niya. So sigurado bago siya makahanap ng TH6 or TH7, baka napakadaming next na yung nagawa niya. Kaya grabe, talagang napakatyaga niya. Pinilit niya talagang mapaabot ng Legend League tong TH5 niya kahit sobrang hirap. Ayan no, kita naman sa profile niya eh. Umabot siya ng 259 attacks won bago siya nakaabot ng Legend League. Pero grabe, congrats sa'yo Lods. Kasi ikaw yata ang pinakaunang TH5 na Pinoy na nakaabot sa Legend League. So alam kong sobrang hirap yung inabot mo dyan. Kaya syempre, deserve mo naman sigurong mabigyan ng scenery. Kaya PM ka lang sa akin Lods, bigyan kita ng scenery.